Latest balita tayo ngayon mga kababayan. Chinese Maritime Militia o CMM vessel sinadyang banggain ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Pag-asa Island mga kababayan. Nako po! Ayon sa BFAR, nagpapatrolya umano ang BRP Dato Kabaylo at BRP Dato Sanday nang magsagawa ang CMM vessel ng dangerous maneuvers sa paligid ng Dato Kabaylo at tinangkang harangin ang daraanan nito. Naku po mga kababayan, eto, panoorin natin ang buong pangyayari mga kababayan. Oh, may pet, may pet. Samantala, narito pa ang karagdagang balita sa araw na ito mga kababayan. Pakinggan natin. Ari daw isama sa Witness Protection Program ng gobyerno ang lumutang na testigo na nag-uugnay kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go o Go Waping sa boss o bosses ng illegal Philippine offshore gaming operators. Ayon yan kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Anya, nakadepende ang pagsasama sa testigo sa Witness Protection sa pagtatasa ng mga otoridad ng gobyerno at piskal na nagsasagawa ng mga panayam. Sinabi din ng opisyal na dagdag ebidensya ito kung sakali, bagamat may malakas naman ng ebidensya laban kay Go sa koneksyon niya sa illegal na pogo. Sinigundahan din ito ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO Executive Director Gilbert Cruz at sinabing malakas ang mga isiniwalat ng dating kasamahan ng naarestong godfather o big boss ng mga pogo na si Leo Dong kaugnay kay Go. Una na nga pong nadakip si Leo Dong o Lin Suhan noong nakalipas na linggo sa ikinasang raid ng mga otoridad sa Binyan, Laguna. Itinanggi naman ni Lin ang lahat ng paratang laban sa kanya. Nauna na ring ibinunyag ng lumutang nga na testigo na isa rin sa mga dating nagtrabaho kay Lin o tinatawag ding Boss Boga na nakita umano niya si Alice Go na nakikipagtransaksyon kay Lin. Kilala din umano nila si Go bilang Madam Hua. Anya, pinondohan ni Lin ang pagtatayo ng Pogo na Hongsheng Gaming na naging Zone Yuan Technology kalaunan na nasa Baofu Land Compound sa Bamban sa lalawigan ng Tarlac. Inire-report din umano ni Go kay Boss Boga ang status ng pagtatayo ng Zone Yuan kaya't magka-partner umano ang dalawa. Samantala, ayon naman kay Undersecretary T, dati na ring lumabas sa kanilang investigasyon sa Pogo doon sa Bamban ang pangalang Madam Hua. Kaya't kahit na hindi anya lumabas sa ibang mga Pogo, sapat na ang pagdawit kay Madam Hua at Alice Go sa Pogo doon sa Bamban para sa kaso laban sa kanya. Samantala, itinanggi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyon ni dating PNP Chief at kasalukuyang Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa kasalukuyang administrasyon na umano'y tinatangkang idawit ang senador kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo at dating Criminal Investigation Detection Group Chief Lieutenant General Gerald Karamat na nasa likod umano ng illegal na Philippine offshore gaming operators sa bansa. Ginawa ng Pangulo ang paglilinaw kasunod nga ng akusasyon ni Senator De La Rosa laban kay Mary Ann Maslog na isang scam suspect na inutusan umano ng Palasyo Malacanang para pagpermahin si Alice Go ng isang affidavit para tukuyin siya at sina dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa likod ng Pogo sa naging pagdinig nga ng Senado o ng Senado noong araw po ng Martes, Oktubre 8.
Subalit sa isang panayam sa Pangulo sa sideline ng kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Lao, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya kilala si Mary Ann Maslog. Kaugnay niyan, narito ang paglilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Who's Mary Ann Maslog? No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Planong maghain ni Senador Christopher Bongo ng resolusyon upang imbestigahan din ng Senado ang war on drugs ng Duterte administration. Ito'y upang magkaroon ng Senado ng parallel investigation sa gitna na rin na nagpapatuloy na Quad Committee hearing ng Kamara hinggil dito. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ang katotohanan, I'm very much willing na mag-file din po ng resolution para magkaroon po ng investigation din po dito sa Senado para malaman natin kung ano lang yung totoo. Kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede natin pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po yung GPNP para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan. Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang war on drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan? Pinag-aaralan na rin ng legal team ni Go ang paghahain ng kaso laban kay retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Roy Nagarma matapos idawit ang kanyang pangalan sa House Quad Committee. Sa isinumiting affidavit ni Garma, sinabi nitong inatasan ni dating Pangulong Duterte si Police Colonel Edelberto Leonardo na bumuo ng Special Task Force kaugnay ng kampanya kontra droga noon na umanay nagresulta sa extrajudicial killings. Matapos umano gumawa ng proposal ni Leonardo ay sinumit raw ito kay Duterte sa pamagitan ni Go. Bagay naman na pinabulaan ng senador. Anya, bilang special assistant ng presidente noon, ang trabaho niya lamang ay mag-schedule ng appointments at presidential engagements. Samantala, bukas naman si Go na dumalo sa House Quad Committee. Ngunit anya, nire-respeto niyang interparliamentary courtesy ng Kongreso. Ako naman, kung kailangan, bakit hindi? Gusto natin ng katotohanan. Kaya lang po, meron tayong interparliamentary courtesy. Kaya nga po, pwede kaming mag-hearing din po dito sa Senado kung kakailanganin. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Katotohanan lang. Anytime po, kung kakailanganin, anytime po. Dahil gusto kong malaman, gusto natin malaman mga kababayan natin ang katotohanan. Tinumbok naman ni Go na tuwing binabanggit daw ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs sa kanyang mga State of the Nation address ay todo palakpak ng lahat. Ngunit tila ngayon anya ay bakit sinisising dating Pangulo hinggil dito. 6 na SONA tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan? Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya? Nakinabang kayo ah. Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Una nang nilinaw ni Go na walang reward system na iniimplementa noon kapalit ng buhay ng sinuman. Nakadidismayaan niya na inahaluan na ng politika ngayon ang mga investigasyon at binabaliwala na ang pagsisikap ng nakarang administrasyon na linisin ng bansa laban sa kriminalidad at droga. Sa isa nitong si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang kanyang mga kamalian sa sinumpang salaysay nitong si dating Philippine Charity Ships Tax Office General Manager Roy Nagarma. Ang mga naturang kamalian, ayon kay Panelo, ay tiyak na wala hong bigat sa korte. Una sa listahan ay ang sinabi nitong si Garma na tinawag siya ni dating Pangulong Duterte noong May 2016. O tinawagan siya nitong si dating Pangulong Duterte noong May 2016. Ayon kay Panelo, questionable ito dahil sa posibleng hindi na panahon na halal itong si Duterte noong panahong iyon.
Pangalawa rito ay ang sinabi nitong si Garma na hindi siya bahagi ng Davao Model na ginamit sa drug war sa national level. At anong tuloy nito si Manelo, paano alam nitong si Garma ang detalye ng Davao Model kung hindi siya naging bahagi nito? Tinukoy din itong si Panelo ang ilang beses na pagsasabi nitong si Garma ng mga katagang narinig niya o sinabihan siya habang isinasalaysay ang kaalaman niya sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Narito ang bahagi po ng pahayag ni Attorney Panelo. If you will examine the affidavit, you will discover na ang tingin ko as a lawyer, this was craftily made by a lawyer para yung namimilit si Rowena Garma na ituro si Presidente, si Presidente, pinagbigyan niya, but at the same time, yung kanyang affidavit will never stand in court. Number one, sabi niya, tinawagan daw sa 5 ng umaga noong May 16, noong May 2016. Noong May, hindi pa siya presidente noon, baka hindi pa siya nahahalal noon eh. Either before election yun or after election, but whichever, he has not become the president. That raises immediately the probability that the event never occurred. That's number one. Number two, according to Rowena Garma, hindi siya kasama doon sa Davao Model. Katunayan, nung iniimbitahan daw siya, tinanggal niya. Madaling sabi, if she's not even a part of it or was never a part of it, how in the world can she know about the details of the so-called Davao Model Plan? Pangatlo, sangayon sa kanya, yung mga dinidetalye niya, sabi niya, it was conveyed to me. I was informed. I overheard. Madaling sabi, puro hearsay. Wala sa personal. Naniniwala ang batikang abogado na lahat ng ito ay nagpapatunay na pinilit o tinakot ang dating Criminal Investigation and Detection Group official bago ang kanyang mga testimonya. Gid pa nitong si Attorney Panelo, kasalukuyang nakadetene itong si Garma at ito'y maaring nakapagkompromiso sa kanyang mga testimonya kaya tuluyan siyang bumaliktad. Samantala mga kabayan, pakinggan naman natin itong si Attorney Harry Roque kung may bisa ba ang investigasyon ng AGK ng Quadcom kay Pangulong Duterte. Ito, pakinggan natin mga kababayan, si Attorney Harry Roque. Pero laman po nung nakalipas na linggo sa lahat ng ating periodiko at balita ay yung naging explosive na revelasyon itong si retired Colonel Garma na dating chairman ng PCSO na di umano ay merong isang payment scheme para sa kapulisan na magbibigay ng reward para dun sa papatay sa mga drug personalities. Pag-usapan po natin yan. Well, unang-una, ano ba yung mga non-negotiable natin? Ang mga non-negotiable natin, lahat tayo bilang mga tao ang mayroong karapatan. At ang pinaka-importanting karapatan ay ang karapatang mabuhay. In fact, yung karapatang mabuhay, yan po yung karapatan na tinatawag na non-derogable. Wala pong estado na po pwede magpalusot, na wala silang obligasyon na protektahan at itaguyod ang karapatang mabuhay. So, yan po ang number one non-negotiable natin. Pangalawa, dahil meron pong karapatan, binibigyan din ng Estado ng obligasyon. Anong obligasyon ng Estado kapag ang karapatan ng karapatang mabuhay ay malabag? Well, unang-una po, dapat bigyan ng mabilisang remedyo sang ayos sa batas na lokal ang biktima. At yan po ay yung obligasyon nga na imbestigahan, litisin at parusahan ang pumatay. Now, kapag sinabi nating yan ang obligasyon ng Estado, sino ang gaganap sa ganyang obligasyon? Well, syempre ho, ang obligasyon ng pag-iimbestiga ay obligasyon ng kapulisan. Ang obligasyon ng paglitisin ay mga piskal. At ng hukuman dahil sila nagbibista at sila magdedesisyon kung nagkasala o hindi ang nasasakdal. At yung obligasyon ng parusahan ay yung ating mga kulungan. At tayong mga mamamayan, tayo'y kabahagi din ng tinatawag ng Pillars of Criminal Justice System. Dahil tayo dapat, alam natin ang karapatan natin at dapat tayo nagsisiguro na yung mga pillars ng criminal justice system ay gumagana. Now, having said kung ano yung mga non-negotiable natin, ano tingin ko dito sa naging revelasyon ni Garma? Well, unang-una, bilang isang abogado wala pa pong napapatunayan yung affidavit at testimonya ni Garma. Bakit po? Dahil kung susundin natin yung batas na tinatawag nating evidence, ang isang affidavit po o isang testimonya na isang testigo na hindi sinubject sa cross-examination, na hindi binigyan ng pagkakataon
si Presidente Duterte at iba pang dinadawit niya na magtanong na tanungin si Garma dun sa mga sinasabi niya, yan po ay hearsay. Kumbaga, hindi po yan nagpapatunayan ng kahit anong katotohanan. Kinakailangan po para matanggap yan bilang katotohanan ay bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga akusado. So ngayon po, bagamat yan ay naging headline sa mga periodiko at naging first story sa lahat ng broadcast media outfits natin, wala pa pong napapatunayan yan. Yan po ngayon ay hearsay. Now, ano bang masasabi ko na ang nag-iimbestiga dito sa EJK ay ang Quad Committee? Well, alam niyo naman, di ako masyado fan yung Quad Committee na yan, no? Pero meron po akong dahilan. At yan po ay dahil sa decision nga ng ating Korte Suprema, no? Doon sa kaso ng, ang dami po niyan, Quezon versus Executive Secretary versus Senate Blue Ribbon Committee, Neri versus Senate Blue Ribbon Committee, at saka yung pinaka-latest po, no? Yung Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Lahat po yan ay consistent ang naging desisyon ng Korte Suprema na ang mga kongresista at senador, ang kanilang kapangyarihang mag-imbestiga, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, ay para lamang sa in aid of legislation. Dapat dun sa binubuong mga batas. At kapag ang kanilang dahilan ay gaya ng sinabi ng Quad Committee, kailan lamang na in aid of prosecution, hindi po tama yan. Dahil ang prosecution po ay trabaho ng ehekutibo. Yan nga po yung sabi talaga ng Korte Suprema dun sa Bengzon, na kapag ang ginagawa ng hukuman ay maglitis sa posibleng paglabag sa isang batas na kriminal, yan po ay overstepping the boundaries. Ibig sabihin, wala na po yan sa jurisdiction ng Kongreso. Dapat ang gumagawa niyan, mga piskal, at dapat ang paglilitis ay nasa hukuman. Bakit ba humiganyang prinsipyo? Ano naman ngayon? Halal naman ng taong bayan yan. Bakit hindi po pwedeng mag-investigate din ng Kongreso sa mga bagay-bagay na po pwedeng maging dahilan na mapatawan ng pagkakakulong na parusa ang kahit sinong iniimbestiga? Well, ang dahilan po ay dahil sa hukuman, meron po tayong mga rules na dapat sundin. No? Pangunahin na dyan yung rules of evidence. Na gaya na aking sinabi, no? Yung testimonya ni Garma, wala pong ibig sabihin pa yan kung sa hukuman yan. Kinakailangan merong cross-examination. Bukod pa dyan, meron din mga bagay-bagay ng credibility ng witness. Yung tao ba na self-confess na drug personality gaya ni Kerwin Espinosa, yan ba'y dapat paniwalaan? So yan po ay talagang bihasa ang mga abogado at mga mahistrado na ina-appoint sa hukuman. Kaya nga po meron tayong minimum number of years of practice required bago ikaw ay maging isang wes para sigurado na bihasa ka sa law on evidence. So, ano ngayon ang tingin ko dyan sa investigasyon ng Kamara dyan sa Quad? Well, siguro naman obvious na kaya naman talagang nagkakaroon ng investigasyon sa Quad para talagang pulbusin ang mga Duterte at ang kanilang aliado. At isa na nga ako doon. No? Pero, ang nangyayari tuloy, dahil ang kanilang motibo ay para pulbusin ang mga Duterte, para bagang nababaliwala yung karapatang pantao ng karapatang mabuhay. Dahil kung talagang ang interest nila ay bigyan ng katarungan ang mga biktima ng mga EJ case na ito, dapat hinahayaan nila na ang piskal at ang hukuman ang magdinig ng kaso. Dahil kahit anong headline ang magre-resulta o magiging resulta ng kanilang investigasyon sa Kongreso, hindi po yan dahilan para mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Kinakailangan idaan pa rin po yan sa tamang proseso, sa preliminary investigation, sa harap ng piskalya at sa pagdinig ng hukuman. At matapos mapresenta ang ebidensya ng Estado na siyang tumatayong complainant at ng akusado, magkakaroon ng desisyon ang isang hukom. Now, so paano natin ngayon tatanggapin o paano dapat nating anong tingin natin dapat dyan sa nangyayaring investigasyon sa Quad? Well, talagang yan po ay politika. Yan nga po ay dapat ay talagang intensyon niya ay durugin ng mga Duterte. Pero ang problema dyan, dahil ginawa nilang politika ang pagpapatupad at pagtataguyod ng karapatang pantao, nandyan yung katotohanan na as a matter of politics, 88% po ng Pulse Asia survey ay nagpapakita
na 88% ng ating mga taong bayan ay aprobado ang war on drugs ng ating Presidente Duterte. In fact, kinikilala siya ng pinaka-importante niyang nagawa ay itong war on drugs. Hindi ko sinasabi na palibasa accepted ng tao tama na yan. In fact, ako po bilang matagal nang nagtataguyod ng karapatang pantao, talagang importante na lahat ng biktima ay mabigyan ng katarungan at lahat ng pumatay ay maimbestiga, malitis at maparusahan. At nagkaroon naman po tayo ng paglilitis na ganyan. Naalala niyo yung Kerwin, ano bang apelido niya? De Los Santos ata yun, no? At saka may dalawa pang kaso. Proud na proud si Pau Chief Acosta every time na sinasabi nila na wala raw prosecution dahil ang Pau 3 kasong napanalo at naparusahan ang mga pumatay, no? So meron naman po talagang remedyo at yan ay para sa ating hukuman na dinggin ang mga kasong ito. Now, balik tayo doon sa investigasyon ng Quad. Dahil pinulitika, kung akalain nila na magagalit ang taong bayan dahil sa mga naririnig nilang mga ebidensya, well, sa tingin ko po, kung totoo talaga at tingin ko naman totoo yung survey na yon, hindi mababahala ang taong bayan. Dahil 88% nagsabi na approve sila sa war on drugs. If at all, ito ngayon na magiging basehan kung bakit ang mga kababayan natin ikukumpira ngayon ng sitwasyon doon sa panahon ni Presidente Duterte. At wala pa po akong na-enkwentro ng mamamayan natin na nagsasabi na mas tahimik ngayon ang ating mga komunidad kung ikukumpira sa panahon ni Presidente Duterte. Ang sa akin lang naman po, kung susundin talaga natin yung tinatawag na separation of powers sa pagitan ng ating hukuman, sa ating legislatura at ng ating ehekutibo, dyan po gagana yung proseso. Pero habang ang isang sangay ng gobyerno, gaya ng isang legislatura na dapat gumagawa ng pulisiya na ipapatupad ng ating ehekutibo, ay maghihimasok sa katungkulan ng ehekutibo na litisin ang mga kasong kriminal at sa jurisdiksyon na hukuman na magdesisyon base sa ebidensya kung nagkakasala o hindi mga akusado, hindi po talaga mabibigyan ng katarungan ang biktima ng patayan. Ulitin ko po, kahit ilang headline yan sa periodiko, kahit ilang top story yan sa balita, sa radyo at sa telebisyon, hindi po yan magre-resulta sa pagpaparusa sa mga pumapatay. Kung hindi po nadaan yan sa tamang proseso, baliwala po ang mga pagdinig na ginagawa sa Kongreso. At kung uulitin ko rin po, kung sa tingin nila na ito ay magiging dagok kay Presidente Duterte, alam niyo hindi pa sumasagot si Presidente Duterte, hindi pa humaharap yan sa Quad Committee, hindi ko alam kung haharap siya. Pero sa tingin ko, pag humarap yan sa Quad, sasabihin niya, totoo lahat yan. Ano ngayon? Hindi ba katungkulan ng Presidente ipatupad ang batas? At ako naman, naniniwala ako na malinaw naman ang naging posisyon ni Presidente Duterte pagdating sa EL case, sa extrajudicial killings. Paulit-ulit niyang sinasabi na kapag ang kapulisan ay tamang ginagawa, suportado niya. At kapag ito ay hindi tamang ginagawa, bahala sila sa mga buhay nila. Alam niyo po kasi sa larangan ng karapatang pantao, hindi po bawal sa kapulisan na gumamit ng dahas. Meron pong 2 requirements para sila ay makagamit ng dahas. Kasama na yung pagpatay. Number 1, kung meron tinatawag na necessity, kung meron pagkakailangan, kung talagang may banta sa buhay ng kapulisan. At pangalawa, yung puwersa na ginamit niya ay proportional, tugma doon sa banta sa buhay ng isang kapulisan. Well, tignan po natin kung ano magiging husga ng ating mga kababayan matapos itong investigasyon ng Quad. Pero kung pagbabatayan po natin ay yung survey na 88% ng Pilipino ay suportado ang war on drugs at yung katotohanan na 88% din ang trust rating at approval rating ni Presidente Duterte nung siya'y umalis sa kanyang pwesto bilang isang presidente, mukhang mahirap po na dungisan ang pangalan ni dating Presidente Duterte kung ang gagamitin ay ang extrajudicial killings. Oo nga pala po, no? Isa pang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang investigasyon ng Quad dito sa EL case, sa EJ case, na alam naman natin na ito ay katungkulan ng piskalya at ng hukuman, ay dahil nais nilang magamit yung kanilang mga nakalap na ebidensya para sa ICC investigation. Dahil hindi nga po kasi nakikipagtulungan
ang mga kapulisan na nais ma-interview ng ICC at lalong-lalo na si Presidente Duterte na nagsabi na mas mabuti pang mamatay muna siya bago siya humarap sa mga dayuhang maestrado. Parang ang ginagawa ng Quad Committee, sila na yung mangangalap ng ebidensya na gagamitin ng ICC. Pero alam niyo po ang katotohanan, nakasaad po sa Rome Statute na po pwede tayo magbitiw sa ICC at yan nga po ay ginawa na natin. At yung pagbibitiw natin ay epektibo 1 taon matapos nating madeposito ang ating instrument of withdrawal. At dahil yung ating pagbibitiw ay nangyari 2 taon na matapos at bago magsimula ang preliminary investigation ng prosecutor ng ICC, hindi na po mababalik ang jurisdiction ng ICC na nawala na nung minsan. Ang remedyo po talaga, dito po tayo maghain ng mga kaso sa piskalya, dito po sa Pilipinas litisin ng mga kaso sa ating mga hukuman at dito natin sila parusahan. Totoo po, 3 pa lamang yung napapakita nating kaso na nalitis ng PAO. Pero, ibig sabihin, kapag sinunod naman natin ang proseso, po pwedeng mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana itong ating panandaliang diskurso ay nagbigay ng karagdagang kaalaman. Ang importante lang po talaga is unang-una, maalaman natin kung ano talaga ang katungkulan ng iba't ibang sangay ng gobyerno at kung bakit ganun nga ang naging istruktura ng ating gobyerno dahil ang iba't ibang sangay merong kanya-kanyang katungkulan at katungkulan po ng ehekutibo at ng hudikatura ang magbigay katarungan sa mga biktima ng patayan. Maraming salamat po sa inyong muling pagtangkilik at sa muli nating pagkikita ha. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye! So yun na nga po mga kababayan, no? Sa tingin nyo mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo sa komentong ginagawa ni Attorney Harry Roque ukol sa EJK mga kababayan ni Pangulong Duterte daw? At yung ginawang pabida-bida ng Quadcom Committee mga kababayan, napahiring-hiring pa. Tapos gustong idiin talaga si Pangulong Duterte. Magkomento lang kayo sa baba mga kabayan at pag-usapan natin yan.